Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay di mapahamak kundi pagkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Gayon po yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Sa sangkatauhan. Upang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Mamatay man tayo, ay meron tayong buhay na walang hanggan. Sapagkat, amen, ang kabayaran nga ng kamatayan ay sapagkat kamatayan nga ang kabayaran ng kasalanan, ngunit yung libre, yung libreng kaloob ng Diyos, yung buhay na walang sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Sabi nga ni Santiago, yung pananampalataya, sinabi ni Santiago, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Amen? Kailangan yung pananampalataya natin, ipadama natin sa Diyos, iparamdam natin sa Diyos habang nabubuhay na mahal natin siya. Ihayag natin, bigyan natin ng halaga, bigyan natin ng pansin, yung mga aral, mga salita ng Panginoon upang, amen, yung salita ng Diyos ay magkaroon sa atin ng saysay. Magkaroon sa atin ng kapangyarihan. Kailangan lang natin, amen, magawa yung kalooban ng Diyos. Kaya nga, itong buhay ay minsan lang. Itinakda sa tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos yung paghukom. Darating po yung araw na bawat isa sa atin huhukuman. Yung mga patay muling bubuhayin po ng ating Panginoong Diyos yan. Amen, upang hukuman, lalo na po yung mga nabubuhay. Kaya bawat isa haharap sa hukuman ng Panginoon. Tayong mga makasalanan ay wala pong bahagi sa karya ng Diyos. Wala po tayong bahagi. Ang bahagi natin ay kapahamakan, ay impyerno. Sapagkat sinabi sa aklat ng Romans chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Itong buhay nga, amen, lahat po tayo makasalanan. Ang magiging bahagi po natin, amen, ay impyerno. Kapahamakan po, ito yung magiging bahagi natin. Ngunit sinabi sa Romans 6:23, amen, ngunit sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon, amen, yung walang bayad na kaloob, yung libreng kaloob ng Diyos, ay ito nga yung buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. Kaya, yung pananampalataya natin, ito yung magbibigay ng saysay, magbibigay ng bisa, magbibigay ng kapangyarihan upang tayong makasalanan ay maranasan natin yung buhay na walang hanggan na ipinangako ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. Walang nakakalam, walang may alam kung anong araw, kung anong oras yung ating kamatayan. Mabuti pa yung pagsilang natin, yung kapanganakan natin, alam natin kung kailan tayo sinilang, kung kailan tayo ipinanganak, pinaghahandaan natin. Kaya, noong kamatayan, pinaghahandaan din yan. Pagkat sinabi dito, minsan pa ulitin ko, Hebreo chapter 9, verse 27, itinakda sa tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Amen? Kaya po walang ligtas sa kamatayan. Mapabata ka man o maedad ka man, wala pong ligtas. Sinabi nga po na sa mga aral, may kanya-kanyang panahon. No, may kanya-kanyang oras kung paano ito mangyari, may kanya-kanyang panahon kung paano ito maganap. Pero ang maigi, ang maganda, maging handa tayo. Kailangan lang natin ay hakbangan kung ano yung kalooban ng Diyos. Sapagkat, amen, lahat po tayo mga kapatid ay mahal na mahal ng Panginoon. Gayon po yung pag-ibig niya sa sangkatauhan. Upang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ako po, kilala po ako dito sa ating barangay, sa mga kasabayan ko po, sa mga bata po na nakilala sa akin kung gaano po ako katigas ng ulo dito. Kung gaano po ako kabagulang dito, kung gaano po ako kayagang dito. Ngunit, dumating yung araw, dumating yung panahon na narinig ko ang mabuting balita gaya nito. Gaya nito,
pinaintindig, pinaunawa sa akin ng Panginoon, amen, yung mabuting balita. No, sapagkat, amen, ang mabuting balita, ito ang magbubunga sa atin, magdudulot sa atin upang mapabuti din tayo. Sapagkat tayo'y masama. Sabi nga ng Roma, walang matuwid, wala kahit isa. No? Ibig sabihin, lahat po tayo masama, lahat po tayo makasalanan. Kaya, wala talagang pupunta ng langit. Ngunit binanggit na, sabi ng binanggit ko kanina sa Roma 6:23, ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Sinabi sa John 16, sino mga sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Purihin ang Panginoon. Amen? Mayroong Ama na nagbigay, amen, ng kaisa-isang anak upang amen, ang mga tao, no, ang sangkatauhan ay magkaroon ng pag-asa. Mabigyan tayo ng pag-asa sapagkat, amen, walang magbibigay ng anak sa isa dahil sa kasalanan ng isa. Walang magbibigay ng anak dahil sa kasalanan ng 10 o sa kasalanan ng 100. Wala, tanging ang Panginoon sa langit.